Walang tao. Hindi ba pwedeng subukan ko lang? Huminto ang mga hakbang ni Daniel. Ang piano sa gitna ng sala ay tila humihinga. Si Daniel lang ang nag-iisa sa mansyon sa oras na iyon. Ang kakaibang pagkahumaling na iyon ay mas naging matindi sa araw na iyon. Dahan-dahang lumapit si Daniel sa piano. Abot kamay lang niya iyon. At sa huli, sinira niya ang bawal. Walang nakakaalam. Walang nakakaalam na sa sandaling iyon, magsisimula ang isang bagay na hindi na maibabalik. Bago magsimula ang kwento, pindutin ang subscribe at like at mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig at nawa'y mapuno ng swerte ang inyong lugar. Malamig pa ang hangin ng madaling araw. Muli pang pinunasan ni Daniel ang doorknob ng itim na sedan at tiningnan ang refleksiyon ng mukha niya rito. Maayos ang necktie at matigas ang shirt. Ngayon ang unang araw niya sa trabaho bilang bagong driver ni Don Mateo Velasco. Nang pindutin niya ang doorbell sa harap ng tarangkahan, binuksan agad ng caretaker ang pinto. Maayos na hinubad ni Daniel ang sapatos niya at maingat na naglakad sa marble na pasilyo. Ang hangin sa mansyon na una niyang pinasok ay tila mabigat, malawak at tahimik, ngunit walang maramdamang init ng pamilya. Nangyari iyon noon. Habang naglalakad siya sa sala, napako ang tingin niya sa isang lugar. Sa gitna ng sala, mayroong napakalaking Steinway grand piano. Ang sikat ng umaga ay sumisilip sa kurtina at malambot na humahaplos sa itim na ibabaw ng piano. Nang makita niya ang tanawin na iyon, biglang nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Bakit? Isang mamahaling piano lang naman iyon, ngunit hindi niya maigalaw ang paa niya. Para bang tinatawag siya ng piano. Mula sa likuran, may narinig siyang boses na hindi pamilyar. Bago ka lang, hindi ba? Lumingon si Daniel at nakita niya ang isang babae, may edad na, may hawak na kagamitan sa paglilinis. Si Manang Iska, ang kasambahay, na nagpakilala. Opo, ako po ang bagong driver simula ngayon. Ngumiti si Manang Iska at sandaling sumulyap sa piano. Ganyan talaga sila. Lahat sila, kapag unang nakita ang piano na iyan, nakatunganga lang. Maganda, di ba? Mukhang luma pero maganda pa rin ang kondisyon. Tumango si Daniel at ibinaba ni Manang Iska ang boses niya. Pero, alam mo, iyan ang pinakamahalaga sa bahay na ito. Araw-araw, mismong si Senyora Eliza pa ang nagpupunas niyan tuwing umaga. Hindi kami pwedeng lumapit kahit sa mga teklado. Sabi niya, huwag na huwag ninyo itong gagalawin. Nang marinig iyon ni Daniel, nakaramdam siya ng kakaibang ginaw. Hindi lang ito dahil sa mamahaling bagay. Ganoon po ba kahalaga? Opo. May kuwento yata yan. Tumungo si Manang Iska sa kabilang kwarto, dala ang walis niya. Naiwan si Daniel na mag-isa at muling tiningnan ang piano. Kumislap ang sikat ng araw na dumapo sa mga teklado. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang mga yabag mula sa ikalawang palapag. Mabigat ngunit kontroladong ritmo. Lumitaw ang silweta ni Don Mateo Velasco sa itaas ng handrail ng hagdanan at kasunod niya, dahan-dahang bumaba si Senyora Eliza. Pumasok si Don Mateo sa sala at nakita si Daniel. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Don Mateo, pagtataka, pagkagulat o isang emosyon na hindi niya maintindihan. Ngunit sandali lang iyon at bumalik agad ang karaniwan niyang walang ekspresyon na mukha. Ito ba? Maikling tanong ni Don Mateo at tumango si Senyora Eliza. Opo, siya po ang bagong driver ngayon. Tuwid na tumayo si Daniel at nagbigay galang. Daniel Hilario po, ako po ang magiging driver ninyo. Hilario. Sandaling tiningnan ni Don Mateo ang mukha niya. Ang tingin niya ay mayroong hindi maipaliwanag na bigat. Natural na lumipat ang tingin ni Don Mateo sa sala. Naroon ang piano na tinatamaan ng sikat ng araw sa umaga. Biglang nag-alinlangan ang mga mata ni Don Mateo. Tila may naalala, ngunit pilit na iniiwasan komplikadong emosyon. Tinitingnan din ni Senyora Eliza si Daniel. Mayroon ding hindi maipaliwanag na emosyon sa mga mata niya. Na-check mo ba ang traffic? Biglang binago ni Don Mateo ang usapan. Determinado ang boses niya, ngunit may halong panginginig. Opo, Don Mateo. Maayos po ang daloy ng trapiko, papunta sa opisina. Mabuti. Sige, umalis na tayo. Nauna si Don Mateo sa entrance at sumunod si Daniel. Nang buksan ni Daniel ang pinto ng kotse, lumabas si Senyora Eliza sa entrance para ihatid ang asawa. Huwag kang magpagabi ngayon.
Malambot ang boses niya, ngunit tila walang lakas. Tiningnan ni Daniel ang mukha niya sa side mirror ng passenger seat. Puno ng hindi maipaliwanag na pangungulila ang mga mata niya. Umupo si Daniel sa driver's seat at inayos ang rearview mirror. Tiningnan ang ekspresyon ni Don Mateo. Si Don Mateo ay nakaupo sa likod, nakatingin sa tablet. Kahanga-hanga ang focus niya sa trabaho kahit maaga pa. Sa Makati Central Business District tayo. Mababa at kalmado ang boses ni Don Mateo. Tahimik na pinaandar ni Daniel ang kotse. Dahan-dahan itong umandar. Hindi pa traffic ang kalsada at pumasok ang sikat ng araw sa bintana ng kotse. Nang huminto sila sa traffic light, biglang nagtanong si Don Mateo. Gaano ka nakatagal nagmamaneho? 5 taon na po, Don Mateo. Saan ka nagtrabaho dati? Driver po ako ng isang executive sa isang maliit na kumpanya. Hindi na nagtanong pa si Don Mateo. Ibinaba niya ulit ang tingin sa tablet. Tahimik lang na nagmaneho si Daniel. Tumutugtog ang classical music sa radyo, isang himig ng piano. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Daniel sa manibela, tila pumipitik sa ritmo. Isang kilos iyon na hindi niya sinasadya. Nang dumating sila sa opisina, unang bumaba si Don Mateo. Sundan mo ako sa 3:00 ng hapon. Bago iyon, dumaan ka muna sa bahay at kunin ang briefcase ko. Nasa ibabaw iyon ng mesa sa library. Opo, Don Mateo. Yumuko si Daniel at pumasok si Don Mateo sa gusali. Pabalik sa mansyon, medyo kinakabahan si Daniel. Kailangan na naman niyang dumaan sa piano. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kakaiba ang tibok ng puso niya tuwing nakikita ang piano. Nang buksan niya ang pinto, tahimik ang bahay. Ang tunog lang ng vacuum cleaner ni Manang Iska ang narinig niya mula sa malayo. Maingat na nagtungo si Daniel sa library. Kailangan niyang dumaan sa sala. Ngunit may tao sa sala. Si Senyora Eliza ay nakatayo sa harap ng piano. Pinupunasan niya ang piano gamit ang puting tela. Maingat na para bang naglilinis ng isang mahalagang kayamanan. Nang makapasok si Daniel, lumingon si Senyora Eliza. Ginoo, anong kailangan mo? Kukunin ko po ang briefcase ni Don Mateo. Ganoon ba? Sa kabilang banda ang library. Tinuro ni Senyora Eliza ang direksyon. Puno ng libro ang library. Kahanga-hanga ang bookshelf na punong-puno sa isang pader. Nasa ibabaw ng mesa ang itim na briefcase. Nang kukunin na ni Daniel ang briefcase, napansin niya ang isang picture frame sa mesa. Isang larawan ng pamilya. Magkasama ang mag-asawang Velasco at isang dalaga, malamang ang anak nila. Nagpaalam siya kay Senyora Eliza at habang palabas, lumingon ulit si Daniel. Sa likod ng malaking bintana, nakita niya si Senyora Eliza na nakatayo pa rin sa harap ng piano. Ang likod niya ay tila malungkot. Umupo si Daniel sa kotse at sandaling napaisip. May kakaiba sa mga taong ito. Sa labas, mukha silang ordinaryong mayayamang pamilya, ngunit may mabigat na hangin sa paligid, lalo na sa paligid ng piano. Nang papalapit na ang 3:00 ng hapon, bumalik si Daniel sa opisina. Pagdating niya, naghihintay na si Don Mateo sa lobby. Nakuha mo ba ang briefcase? Opo, nasa likod po. Tumango si Don Mateo at sumakay sa kotse. Ngunit, imbes na umuwi, nagpunta sila sa ibang lugar. Sa art studio tayo sa Escolta. Naroon ang anak ko. Opo. Pagdating nila sa art studio, isang dalaga ang naghihintay sa labas. Si Sofia, ang anak ni Don Mateo, na nakita niya sa larawan, may dala siyang maraming art materials. Tay, ang aga mo yata. Ayos ba ang paghahanda sa exhibit? Opo, ayos naman po. Sumakay si Sofia sa kotse at nagkatinginan sila ni Daniel. Kumusta po? Kayo po ba ang bagong driver? Ako po si Sofia Velasco. Daniel Hilario po. Kinaluluguran ko po kayong makilala. Ngumiti ng maliwanag si Sofia. Ang ngiti niya ay tila nakakaengganyo. Habang pauwi, nag-usap ang mag-ama tungkol sa exhibit. Sabi ni Sofia, magkakaroon siya ng solo exhibit sa susunod na buwan. Tahimik lang na nakikinig si Don Mateo sa anak. Hindi tulad ng karaniwan niyang istrikto na anyo, mas malambot siya kapag kaharap ang anak. Pagdating nila sa mansyon, unang bumaba si Sofia. Ginoong Hilario, mukhang kailangan mo ring tulungan ang schedule ko simula bukas, sabi ni Papa. Opo. Pumasok si Sofia sa bahay at sumunod si Don Mateo. Mukhang mas magiging abala sila simula bukas. Ang bagong trabaho ni Daniel ay ang paghahatid sundo kay Sofia sa art studio at academy para sa paghahanda sa exhibit niya. Sa unang umaga,
Lumabas si Sofia sa entrance na may dalang art bag. Ginoong Hilario, Daniel po ang pangalan ninyo, hindi ba? Maganda ang pangalan ninyo, tila pamilyar. Ngumiti si Daniel nang walang iniisip at sumagot. Ganoon po ba? Akala ko po ay karaniwan lang ang pangalan ko. Inilagay ni Sofia ang gamit niya sa likuran at umupo. Nang umandar ang kotse, kinuha niya ang notebook mula sa bag at may tiningnan. Ngayon, sa Escolta Art Studio muna tayo, tapos sa Academy. Nag-order ako ng canvas. Opo. Medyo traffic dahil rush hour sa umaga. Nang huminto sila sa traffic light, tumingin si Sofia sa labas at nagsalita. Nobyembre na pala, sa susunod na buwan na ang exhibit. Ang dami pang dapat ihanda. Tiningnan ni Daniel si Sofia sa rearview mirror. Mukha siyang nag-aalala, ngunit may pag-asa rin. Solo exhibit po ba ito? Opo, kaya mas kinakabahan ako. Sana maging maayos. Dumating sila sa art studio, isang maliit na studio sa ikalawang palapag ng lumang gusali. Habang umaakyat si Sofia sa hagdan, nagsalita siya. Mabait talaga ang may-ari dito. Dito na ako, simula pa noong college. Ang studio ay may halong amoy ng pintura at kahoy. Sa isang pader, nakadisplay ang maraming brush at sa isang tabi, maayos na nakalagay ang iba't ibang laki ng canvas. Habang kinukuha ni Sofia ang canvas na in-order niya, naghintay si Daniel sa tabi ng entrance. Tingnan ninyo, Ginoo. Dinala ni Sofia ang isang maliit na sketchpad. Ito po ang sketch ng ipipinta ko sa exhibit. Ano po sa tingin ninyo? Sketch iyon na iginuhit ng lapis, tanawin ng dagat. May horizon, alon, at isang maliit na isla sa malayo. Maganda po. Nakapunta na po ba kayo sa lugar na iyan? Lugar po iyan na pinuntahan namin ng pamilya ko noong bata ako. Malabo na ang alaala, pero nananatili ang pakiramdam. May lungkot sa boses ni Sofia. Isinakay nila ang canvas sa kotse at nagtungo sa academy. Ang art academy na pinagtuturuan ni Sofia ay malapit sa university. Pagdating nila, nagsalita si Sofia. Aabutin po ako ng 1.5 oras. Pwede po kayong maghintay sa cafe o sa kotse. Maghihintay po ako sa labas. Umupo si Daniel sa isang bench malapit at nagbasa ng diaryo. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa bintana ng academy at nakita niya si Sofia na nagtuturo sa mga estudyante. Seryoso ngunit malambot ang ekspresyon niya. Nang matapos ang klase at lumabas si Sofia, may mantsa ng pintura ang kamay at braso niya. Naantala ako dahil natapon ng isang estudyante ang pintura at inayos ko. Kumuha si Daniel ng wet wipes mula sa kotse at inaabot kay Sofia. Nagpasalamat siya at kinuha. May sense po kayo. Palagi po ba kayong may wet wipes sa kotse? Gawain ko na po. Maraming beses na kailangan. Nang magtanghalian, nag-alok si Sofia. Gutom na po ba kayo? Gusto ninyo bang magtanghalian ng simple? Ililibre ko po. Palagi niyo akong hinahatid sundo. Iyon lang ang magagawa ko. Nagpunta silang dalawa sa isang maliit na karinderya malapit sa paaralan. Nag-order sila ng pansit at lugaw o kaya'y siopaw at lugaw. Isang simpleng tanghalian, ngunit tila komportabel. Interesado po ba kayo sa art? Tanong ni Sofia habang kumakain ng pansit. Hindi po ako masyadong marunong, pero gusto kong tumingin. Kung may oras po kayo sa susunod, bisitahin ninyo ang studio ko. Masaya ring tingnan ang proseso ng pagpinta. Pagdating ng hapon, dumaan ulit sila sa art studio. Sabi ni Sofia, kailangan niyang bumili ng brush. Habang pumipili si Sofia ng brush, tumingin-tingin si Daniel sa loob ng tindahan. Napansin niya ang isang lumang painting ng piano na nakasabit sa isang pader. Hindi niya alam kung bakit, ngunit napako ang tingin niya rito. Maganda ang painting na iyan, hindi ba? Lumapit si Sofia at nagsalita. Ipininta raw iyan ng nanay ng may-ari. Pianist daw siya noong araw. Siguro, mahal na mahal niya ang piano. Nararamdaman ko sa painting. Ngumiti si Sofia habang tinitingnan si Daniel. Naramdaman niyo rin po? Ako rin po. Tuwing nakikita ko ang painting na iyan, may nararamdaman ako. Parang pangungulila. Pauwi na sila at tahimik ang loob ng kotse. Naunang nagsalita si Sofia. Ginoong Hilario, napagod po kayo sa pagmamaneho buong araw? Ayos lang po. Trabaho ko po ito. Salamat pa rin po. Nakakakomportable ang biyahe. Nang huminto sila sa traffic light, may tumugtog na mahinang musika sa radyo, isang piyesa ng piano. Nilakasan ni Sofia ang volume. Alam niyo po ang piyesang ito? Nocturne ni Chopin. Hindi ko po alam,
pero maganda. Sabi po ni Papa, madalas daw itong tugtugin ni Mama noong araw. Siyempre, hindi ko na po naaalala, pero paminsan-minsan, ikinukuwento ni Papa. Gusto sanang magtanong ni Daniel sa sinabi ni Sofia, ngunit pinigilan niya. Ngayon lang niya narinig na tumutugtog pala ng piano ang ina ni Sofia. Pagdating nila sa mansyon, nakatayo si Senyora Eliza sa entrance. Mukhang naghihintay siya sa anak. Sofia, late ka na naman. Abala po sa paghahanda sa exhibit. Bumaba si Sofia sa kotse at kinuha ang canvas. Tiningnan iyon ni Senyora Eliza at nagsalita. Malaking painting ang ginagawa mo. Opo, parang gusto ko pong mag-eksperimento ngayon. Habang pinapanood niya ang mag-ina na pumasok sa bahay, biglang nagtaka si Daniel. Bakit hindi na tumutugtog ng piano si Senyora Eliza? At bakit nasabi ni Sofia na hindi niya naaalala ang pagtugtog ng piano ng ina niya? Nagtataka siya, ngunit hindi iyon ang trabaho niya. Driver lang siya. Kinabukasan ng hapon, habang naghahanda ang mag-asawang Velasco sa paglabas, paikot-ikot si Daniel sa loob ng mansyon para ihanda ang kotse. Napakaliwanag ng araw. Ang sikat ng araw ay bumabaha sa buong mansyon mula sa langit na walang ulap. Naantala ang pag-aalis dahil matagal ang tawag ni Don Mateo. Naghintay si Daniel sa entrance at sandaling naglakad papunta sa sala. Wala lang siyang ginagawa, ngunit nang dumaan siya sa sala, hindi sinasadyang huminto siya sa harap ng piano. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagpapaliwanag sa sala. Ang itim na ibabaw ng piano ay maingat na pinakintab at malambot na nagre-reflect ang liwanag. Kahit itim ang piano, parang may malalim itong kulay brown sa sikat ng araw. Walang malay na lumapit si Daniel sa piano. Abot kamay lang niya iyon. Sarado ng mahigpit ang keyboard cover at walang nakalagay sa ibabaw. Karaniwan, may larawan o palamuti ang piano, ngunit ang piano na ito ay nakatayo lang ng mag-isa. Nang lumapit siya, may nakita siyang maliliit na gasgas sa gilid ng piano, mga tanda ng matagal na paggamit. Patunay na matagal nang ginagamit ang piano na ito. Ngunit sinabi nilang walang tumutugtog nito ngayon. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang yabag mula sa likuran. Gusto mo ba ang piano? Medyo nanginginig ang boses. Lumingon si Daniel at nakita niya si Senyora Eliza. Maayos ang damit niya, ngunit tulad ng dati, may hindi maipaliwanag na pagod sa mga mata niya. Umaatras si Daniel at yumuko. Pasensya na po, napadaan lang po ako. Ayos lang. Lumapit si Senyora Eliza sa piano at dahan-dahang hinaplos ang ibabaw. Para bang hinahaplos niya ang isang matagal ng kaibigan. Ganyan talaga sila. Pagdating nila rito, matagal nilang tinitingnan yan. Maingat na nagtanong si Daniel. Napakagandang piano po, pero bakit po walang tumutugtog? Huminto ang kamay ni Senyora Eliza. Sandaling katahimikan, narinig ang huni ng ibon mula sa labas. Napagdesisyonan namin na hindi na ito tutugtog pa. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may malalim na emosyon. Gusto sanang magtanong pa ni Daniel, ngunit hindi niya nagawa. Napakalungkot ng ekspresyon ng ginang. Pasensya na po, hindi ko po dapat tinanong. Hindi, siyempre, magtataka ka. Ngumiti ng mahina si Senyora Eliza. Ang ngiti na iyon ay mas naging malungkot. Araw-araw ko itong pinupunasan. Baka raw maalikabukan kung hindi ko punasan kahit isang araw. Hindi naiintindihan ni Daniel ang ibig niyang sabihin, ngunit ramdam niya ang damdamin niya. Ang pagpunas sa piano ay hindi lang paglilinis, kundi pagprotekta sa isang bagay. Nang marinig ang boses ni Don Mateo mula sa ikalawang palapag, "Mahal, handa ka na ba?" Tumingin si Senyora Eliza. "Opo, papunta na ako." Tiningnan niya si Daniel at nagsalita. Ayaw ng asawa ko na makita ang piano na ito, kaya palagi siyang nagmamadali kapag dumadaan dito. Noon lang naalala ni Daniel na umiiwas si Don Mateo sa pagtingin tuwing dumadaan siya sa sala. Tila sinasadya niyang huwag tiningnan ang piano. Bumaba si Don Mateo sa hagdan. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Daniel at Senyora Eliza na nakatayo sa harap ng piano. Biglang tumigas ang ekspresyon niya. "Anong ginagawa ninyo?" Mas matalim ang boses niya kaysa karaniwan. Tahimik na sumagot si Senyora Eliza, "Nag-uusap lang kami." Hindi tiningnan ni Don Mateo ang piano at nagtungo sa entrance. "Umalis na tayo." Nagmamadaling sumunod si Daniel. Nang paandarin niya ang kotse, tiningnan niya sa rearview mirror ang mag-asawa. Pareho silang nakatingin sa labas ng bintana. Puno ng katahimikan ang loob ng kotse. Pagkatapos ng matagal na biyahe,
Mahinang nagsalita si Senyora Eliza, umuwi ka ng maaga mamayang gabi. Niyaya tayo ni Sofia na maghapunan ng magkasama. Sige, maikli ang sagot ni Don Mateo. Tahimik lang na nagmaneho si Daniel. Nang ihatid niya ang pamilya sa bahay noong gabing iyon, pinanood niya ang likod nila habang papasok sila sa bahay at napaisip. May nangyari nga sa bahay na ito, isang bagay na umiikot sa piano. Malapit na ang paghahanda sa exhibit ni Sofia. Pinaandar ni Daniel ang kotse at nang umandar ito, binuksan ng bahagya ni Sofia ang bintana. Pumasok ang hangin ng umaga sa loob ng kotse. Nang tumugtog ang himig ng piano sa radyo, nilakasan ni Sofia ang volume. Gusto mo ba ang piano? Tanong ni Daniel habang tinitingnan si Sofia sa rearview mirror. Opo, gusto ko. Gusto ko ring makinig. Hindi ako marunong tumugtog. Tumango si Sofia at nagsalita. Hindi rin ako marunong. Pero nakakagulat, nakakagaan ng loob kapag nakakarinig ng tunog ng piano. Simula pa noong bata ako, napahigpit ang hawak ni Daniel sa manibela. Nararamdaman din niya ang ganoon. Nakakagaan ng loob kapag nakakarinig ng tunog ng piano. Pagdating nila sa art studio, naghintay si Daniel sa labas habang pumipili si Sofia ng materyales. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Sofia na may dalang malaking bag. Gusto mo ba ang maulan na araw? Biglang tanong ni Sofia. Tumingin si Daniel sa langit at nakita niyang makulimlim. Opo, gusto ko. Gusto kong buksan ang bintana at pakinggan ang tunog ng ulan. Talaga, ako rin. Simula pa noong bata ako, palagi kong binubuksan ang bintana tuwing umuulan. May pagtataka sa boses ni Sofia. Nagulat din si Daniel. Hindi karaniwan ang taong mahilig sa maulan na araw. Habang papunta sila sa paaralan, huminto sila dahil sa traffic light. Hindi sinasadyang pinipitik ni Daniel ang mga daliri niya sa tuhod, isang regular na ritmo. Biglang nakita niya si Sofia sa likuran na ginagawa rin ang parehong ritmo sa mga daliri niya. Sabay silang nagbigay ng maliit na tunog. Nagkatinginan sila at awkward na ngumiti. Madalas ko pong gawin ang ritmo na iyan. Gawain ko na po, sabi ni Sofia at tumango si Daniel. Ako rin po, hindi ko alam kung kailan nagsimula. Nang sunduin niya si Sofia pagkatapos ng klase, lumabas siya na may dalang kape. Ito, Ginoo, Amerikano, okay lang po ba? Salamat po, yan po ang paborito ko. Amerikano lang din po ang iniinom ko. Masyadong matamis ang iba. Magkapareho na naman. Nagiging kakaiba ang pakiramdam ni Daniel. Masyadong maraming nagkakatugma para tawagin lang na pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, mas marami pa silang natuklasang pagkakapareho. Pareho nilang gusto ang kulay gray. Ang kulay na karaniwan nilang tinatawag na malungkot, ngunit pareho nilang nararamdaman na kalmado ang gray. Ginoo, gusto niyo po ba ang amoy ng sandalwood? Isang araw, pagkasakay pa lang ni Sofia sa kotse, nagtanong siya. Opo. Paano niyo po nalaman? Naamoy ko po sa kotse. Nagdaragdag din po ako ng sandalwood candle sa studio ko. Ngumiti si Daniel habang tinitingnan ang air freshener. Napakagulat na pagkakataon. Isang araw habang abala sila sa paghahanda sa exhibit, nasugatan ni Sofia ang kamay niya habang naglilipat ng malaking frame. Nagmadali si Daniel at kinuha ang first aid kit mula sa kotse. Ayos lang po. Maliit na hiwa lang. Itinaas ni Sofia ang kamay niya, ngunit kinuha na ni Daniel ang alcohol. Maingat niyang nilinis ang sugat at nilagyan ng bandage. Salamat. Pero, ang kakaiba talaga. Ano? Ano po? Komportable po ako kapag kasama ko kayo. Parang matagal na tayong magkakilala. Ganoon din ang iniisip ni Daniel. Komportable siya kapag kasama niya si Sofia. Kahit ngayon lang sila nagkakilala. Pauwi na sila noong gabi at nagsimulang umambon. Binuksan ng bahagya ni Sofia ang bintana. Talaga, masarap pakinggan ang tunog ng ulan. Oo nga po, tila nakakakalma ng puso. Tahimik silang nakinig sa tunog ng ulan. Pinatay din nila ang radyo at ang tunog lang ng patak ng ulan sa bintana ng kotse ang narinig nila. Ginoo, may nararamdaman po ba kayong pangungulila minsan ng walang dahilan? Mahinang tanong ni Sofia. Opo, mayroon. Kahit hindi ko alam kung ano ang kinakailangan ko, nakakaramdam ako ng pangungulila. Ako rin po, lalo na kapag nakakarinig ako ng tunog ng piano. Tiningnan ni Daniel si Sofia sa rearview mirror. Nakatingin din siya sa labas ng bintana.
Ang liwanag ng streetlight na nagkawatak-watak dahil sa ulan ay tumama sa mukha niya. Pagdating nila sa mansyon, nakatayo ang mag-asawang Velasco sa entrance. May hawak silang umbrella at naghihintay sa anak. Sofia, nabasa ka ba ng ulan? Nag-aalalang tanong ni Senyora Eliza. Hindi po, ayos lang po. Bumaba si Sofia sa kotse at lumingon kay Daniel. Salamat po sa pagod ninyo ngayon. Bukas po ulit. Yumuko si Daniel at pinanood ang pamilya habang papasok sa bahay. Sandaling lumingon si Don Mateo. Nagkatinginan sila ni Daniel. May hindi maipaliwanag na emosyon sa mga mata ni Don Mateo, ngunit mabilis siyang lumingon at pumasok sa bahay. Habang ipinapasok ni Daniel ang kotse sa garahe, napaisip siya. Ang lahat ng pagkakatugma na ito ni Sofia, pagkakataon lang ba o may mas malalim na kahulugan? Hindi niya alam ang sagot, ngunit sigurado siyang gusto niya ang pagiging comfortable niya kapag kasama si Sofia. Umaga iyon, 2 araw bago ang exhibit. Abundado ang mansyon mula pa ng maaga. Ang buong pamilya ay abala sa paghahanda sa solo exhibit ni Sofia. Nagkakarga si Daniel ng gamit sa kotse. 5 frame, mga printout, 2 kahon, at iba pang gamit. Paikot-ikot si Sofia sa entrance at tiningnan ang checklist. Ito na po lahat, pwede na po tayong umalis. Sasama rin ang mag-asawang Velasco sa exhibit hall. Habang naghahanda si Senyora Eliza ng handbag, nagsalita siya kay Manang Iska. Manang Iska, umuwi ka ng maaga ngayon. Mukhang hindi kami makakabalik hanggang gabi. Opo, Senyora. Tatapusin ko lang ang paglilinis at aalis ako mamayang hapon. Sige. Sumakay ang buong pamilya sa kotse. Pinaandar ni Daniel ang kotse at dahan-dahang umalis. Lumayo ang tarangkahan ng mansyon. Inabot sila ng 40 minuto papunta sa exhibit hall, isang maliit na gallery sa gitna ng syudad. Ito ang unang exhibit ni Sofia na ginawa niya ng mag-isa. Huminto si Daniel sa kotse at bumaba ang pamilya. Inabot sila ng 30 minuto sa paglilipat ng gamit sa loob ng gallery. Maingat nilang inilipat ang mga frame at inayos ang mga kahon ng printout. Habang nakikipag-usap si Sofia sa exhibit planner, naghintay si Daniel sa labas. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Sofia. Ginoo, may natira pang gamit sa bahay. May canvas at 2 stand sa studio, sa loob ng bahay. Pwede niyo po bang kunin ngayon? Opo. Kailangan po iyon sa setting mamayang hapon. Tumango si Daniel at sumakay ulit sa kotse. Nag-iisa siya, pabalik sa mansyon. Pagkatapos ng 40 minutong biyahe, dumating siya sa mansyon. Walang kotse sa parking lot sa harap ng entrance. Wala rin ang kotse ni Manang Iska. Mukhang umuwi na siya. Binuksan ni Daniel ang pinto at pumasok. Tahimik ang bahay, walang ingay. Maging ang tunog ng second hand ng orasan ay tila malakas. Ngayon lang niya nakita na walang tao sa bahay, na karaniwan ay may tao. Kakaibang bigat ang hangin. Hinubad ni Daniel ang sapatos niya at naglakad sa pasilyo. Ang mga yabag niya ay umalingaw-ngaw sa marble na sahig. Ang studio ni Sofia ay ang dulong kwarto sa ikalawang palapag. Nang buksan niya ang pinto, may halong amoy ng pintura at turpentine. May 2 canvas na nakatayo sa tabi ng bintana at ang mga stand ay nasa ilalim ng mesa. Maingat niyang kinuha ang mga canvas. Magaan lang iyon kaysa sa inakala niya. Kinuha rin niya ang stand at bumaba sa hagdan. Bumaba siya sa unang palapag at naglakad papunta sa sala. Kailangan niyang dumaan sa sala para makalabas. Ngunit pagpasok niya sa sala, huminto si Daniel. Ang piano. Ang piano sa gitna ng sala ay nakatayo sa sikat ng araw. Ang itim na ibabaw na maingat na pinunasan ay tahimik na kumikinang. Tila humihinga. Ang sikat ng araw ay sumasayaw sa itim na finish. Tumayo si Daniel at tiningnan ang piano. Hindi siya makagalaw habang hawak ang mga canvas. Dumating ulit ang pagkahumaling na iyon. Ang kakaibang damdamin na nararamdaman niya palagi. Ngunit naiiba ngayon. Walang tao. Walang makakakita o makakapigil sa kaniya. Kaya ba? Ang pagkahumaling ay mas naging matindi. Mas mabilis na tumibok ang puso niya. Medyo nahirapan siyang huminga. Ang pagkahumaling na naramdaman niya simula pa noong una siyang dumating sa bahay ay hindi na napipigilan ngayon. Mayroon ding malabong alaala na sumisilip sa isip niya. Hindi pa rin niya alam kung ano. Isang piraso ng alaala na nawawala kapag pilit na hinahawakan at bumabalik kapag iniiwasan. Ngunit tila mas malinaw ito kaysa dati. Matagal na nakatayo si Daniel doon.
Tinitingnan ang piano na kumikinang sa sikat ng araw at naramdaman niya na bumubulusok ang pinipigilan niyang emosyon. Parang huminto ang oras, walang ingay. Ang tibok lang ng sarili niyang puso ang umalingaw-ngaw sa tenga niya. Hindi niya inasahan na magiging iba ang pakiramdam kapag nag-iisa siya. Karaniwan, kailangan niyang pigilan. Naroon ang pamilya, naroon ang kasambahay at isa lang siyang driver. Ngunit ngayon, wala talagang tao. Kaya hindi niya kailangang itago ang pagkahumaling na ito ang pangungulila na ito. Dahan-dahang ibinaba ni Daniel ang canvas sa sahig at lumakad siya papunta sa piano. Abot kamay lang niya iyon. Nasa harap niya ang keyboard cover. Ang itim na finish ay nagre-reflect sa mukha niya na parang salamin. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Nanginig ang kamay niya, ngunit hindi niya mapigilan. Dahan-dahang binuksan ni Daniel ang keyboard cover. Click. Isang maliit na tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Lumitaw ang mga teklado maayos na nakahanay ang itim at puting teklado. Nagpigil ng hininga si Daniel. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tumulo ang luha niya. Hindi niya alam kung bakit. Tinitingnan lang niya ang mga teklado ng piano, ngunit may gustong bumulalas mula sa kaibuturan ng puso niya. Pangungulila ba iyon? O mas malalim na bagay? Walang malay na hinila ni Daniel ang bench ng piano. Narinig ang tunog ng bench na kumakaladkad sa sahig. At umupo siya. Sa sandaling umupo siya, dumaan ang kuryente sa buong katawan niya. Isang hindi maipaliwanag na damdamin ang dumating. Parang nakuha niya ang isang bagay na matagal nang nawawala. Inilagay ni Daniel ang nanginginig na kamay niya sa mga teklado. Ang malamig na pakiramdam ay dumampi sa dulo ng mga daliri niya. Naunang gumalaw ang kaliwang kamay niya. Hindi siya nag-isip, kusa lang gumalaw ang mga daliri niya. Do, mi, sol. Natural na nakita ng mga daliri niya ang lugar. Inilagay din niya ang kanang kamay niya. Ang 5 daliri ay nakita ang lugar nila sa ibabaw ng mga teklado. Hindi siya nag-isip. Naaalala ng katawan niya. Dahan-dahang pinindot ni Daniel ang unang teklado. Isang malinaw na tunog ang kumalat sa sala. Sa sandaling narinig niya ang tunog na iyon, isang patak ng luha ang bumagsak mula sa mata ni Daniel. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Ngunit hindi tumigil ang luha. Pinindot niya ang ikalawang teklado. Gumalaw ang mga daliri niya. Nang walang kinalaman sa kalooban ni Daniel, kusa lang na nakita ng mga daliri niya ang mga teklado. Simpleng mga tono ang nagpatuloy, ngunit kakaiba. Ngayon lang siya tumugtog, ngunit hindi siya nagkamali. Alam na alam ng mga daliri niya, aling teklado ang pipindutin. At gaano kalakas. Pumikit si Daniel at sinunod niya lang ang kamay niya. Nagsimulang umagos ang himig. Sa simula, simpleng melody lang, ngunit unti-unting naging komplikado. Ang kaliwang kamay ay sumusuporta sa mababang tono at ang kanang kamay ay lumikha ng himig, isang magandang piyesa. Mukhang hindi alam ni Daniel ang piyesang ito. Hindi niya maalala sa isip niya. Ngunit alam ng kamay niya. Ang mga daliri niya ay sumasayaw sa ibabaw ng mga teklado. Mabilis, dahan-dahan, malambot, malakas. Ang musika ay pumuno sa sala. Ang piano na matagal ng tahimik ay tumutugtog ulit. Ang luha ni Daniel ay dumaloy sa mukha niya. Ngunit hindi tumigil ang kamay niya. Nagpatuloy ang pagtugtog. Nangyari iyon. Clank! Narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa entrance. Hindi narinig ni Daniel. Nakatuon ang atensyon niya sa musika. Muntik ko nang makalimutan. Boses ni Sofia. Nasa ibabaw ng mesa ang USB. Kukunin ko. Sumunod ang boses ni Don Mateo. Pumasok ang pamilya sa entrance. Sa sandaling iyon, ang tunog ng piano ay umagos sa pasilyo. Lahat sila ay huminto. Namutla ang mukha ni Senyora Eliza. Nahulog sa sahig ang handbag na hawak niya. Clap. Huminto ang kamay ni Don Mateo sa ere. Sa gitna ng paghubad ng sapatos niya, nawala ang lahat ng kulay sa mukha niya. Ngunit umikot ang ulo niya. Tunog ng piano. Naglakad siya papunta sa sala. Tumayo si Sofia sa entrance ng sala at nakita niya. Si Daniel na nakaupo sa harap ng piano, nakapikit at tumutugtog. Naging pamilyar ang himig. Ito ang piyesa, bulong ni Sofia. Nocturne yata. Pumasok si Don Mateo at Senyora Eliza sa sala. Tiningnan nilang dalawa si Daniel na nakatayo sa harap ng piano. Isang maliit na unggol ang lumabas sa bibig ni Senyora Eliza. Tumulo ang luha niya.
Hindi makagalaw si Don Mateo kahit isang hakbang. Bahagyang nanginginig ang kamay niya. Sa sala, ang tunog lang ng piano ang umaagos. Nakapikit pa rin si Daniel at tumutugtog. Ang tatlong tao ay pinanood ang tanawin ng walang hininga. Ang huling tono ay umalingaw-ngaw sa sala. Dahan-dahang lumayo ang mga daliri ni Daniel sa teklado. Noon lang siya bumalik sa ulirat. Napagtanto niya ang ginawa niya. Idinilat ni Daniel ang mata niya at dahan-dahang inikot ang ulo niya. Sa entrance, nakatayo ang tatlong tao. Ang puso ni Daniel ay nanigas. Si Don Mateo, Senyora Eliza at Sofia ay naroon. Lahat sila ay nakatingin sa kaniya nang hindi gumagalaw. Ako. Nagmadaling tumayo si Daniel. Ang bench ay gumalaw at nagbigay ng tunog. Squeak! Pasensya na po. Yumuko ng malalim si Daniel. Nanginginig ang kamay niya. Nanginginig din ang mga paa niya. Ako, humihingi ako ng tawad. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po sinasadya. Nanginginig ang boses niya. Lumakad si Don Mateo ng isang hakbang. Maputla ang mukha niya. Mahigpit na sarado ang labi niya. Ikaw. Ang boses ni Don Mateo ay mababa. Ikaw, paano ka naglakas loob? Galit. Ang boses niya ay mayroong pinipigilang galit. Yumuko ng mas malalim si Daniel. Pasensya na po, Don Mateo. Walang excuse. Hindi mo ba narinig? Unti-unting lumakas ang boses ni Don Mateo. Sinabi ko sa iyo na huwag mong gagalawin ang piano na iyan. Pasensya na po. Isang driver lang na tulad mo. Nagpatuloy sana si Don Mateo, ngunit bigla siyang huminto. Ang tingin niya ay napunta sa piano. Nakabukas ang keyboard cover. Ang mga teklado nakakagaling lang sa paghawak ni Daniel. Nawala ang galit sa mukha ni Don Mateo. Sa halip, may ibang emosyon na dumaan. Pagkalito ba? O takot? Ang piyesa na iyan. Nanginginig ang boses ni Don Mateo. Anong piyesa ang tinugtog mo? Tumingala si Daniel. Ako, hindi ko po alam. Kusa lang gumalaw ang kamay ko. Nocturne ni Chopin. Bulong ni Don Mateo. Nanginginig ang mga mata niya. Nocturne number 20. Sumandal si Senyora Eliza sa dingding. Tila nawalan ng lakas ang mga paa niya. Paano? Isang mahinang boses ang lumabas sa bibig ni Senyora Eliza. Paano niya natugtog ang piyesa na iyan? Ang luha ay dumaloy sa mukha niya. Walang masabi si Daniel. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Tinakpan ni Senyora Eliza ang bibig niya gamit ang kamay niya. Ang tunog ng paghikbi ay lumabas sa mga daliri niya. Mahal, sinubukan ni Don Mateo na hawakan ang asawa, ngunit tumalikod si Senyora Eliza. Pasensya na, ako. Umalis siya sa sala. Nanginig habang umaakyat sa hagdan. Boom, boom. Narinig ang mga yabag niya habang umaakyat sa ikalawang palapag. At ang tunog ng pagsara ng pinto. Klang, tahimik ang sala. Tumayo lang si Don Mateo, hindi makagalaw. Nanginginig ang kamay niya. Paulit-ulit siyang nagkuyom bukas ng kamao. Hindi halos makahinga si Daniel. Don Mateo, humihingi po ako ng tawad. Ikaw, tiningnan ni Don Mateo si Daniel. Sa mga mata niya, walang galit o paninisi. Sa halip, puno lang ng hindi maipaliwanag na pagkalito. Saan mo natutunan ang piyesa na yan? Ako, hindi po ako natuto. Hindi natuto? Opo. Hindi pa po ako tumutugtog ng piano. Pero kusa lang po gumalaw ang mga daliri ko. Tahimik na tiningnan ni Don Mateo, si Daniel. Mahaba ang katahimikan. Ang katahimikan ay pumiga sa puso ni Daniel. Umalis ka na. Mahinang sabi ni Don Mateo. Don Mateo, ngayon, umuwi ka na. Mag-usap tayo bukas. Yumuko si Daniel. Pasensya na po. Maingat niyang isinara ang keyboard cover ng piano at umalis siya sa sala. Tiningnan ni Don Mateo ang hagdanan, ang direksyon na pinuntahan ng asawa. Apo, mahina ang boses ni Don Mateo. Mukhang hindi ako makakapunta sa paghahanda sa exhibit. Tiningnan ni Sofia ang ama niya. Ang mukha ni Papa ay isang ekspresyon na ngayon lang niya nakita. Kailangan kong tingnan si Mama. Opo. Pa, ayos lang po. Tahimik na sumagot si Sofia. Sasamahan ko po si Ginoong Hilario. Tumango si Don Mateo at dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan. Sandaling tumayo si Sofia doon. Tiningnan niya ang walang laman na sala. Tahimik na nakatayo ang piano sa lugar nito. Huminga ng malalim si Sofia at nagtungo sa entrance. Narinig niya ang tunog ng pag-andar ng kotse sa labas.
Nang buksan ni Sofia ang pinto, bumaba si Daniel sa kotse at binuksan ang pinto. Pasensya na po. Muling yumuko si Daniel. Walang sinabi si Sofia at umupo sa likuran. Umalis ang kotse. Sa loob ng matagal na panahon, walang nagsalita. Hindi rin binuksan ang radyo. Ang tunog lang ng makina ang tahimik na umalingaw-ngaw. Pinahigpit ni Daniel ang hawak niya sa manibela. Nanginginig pa rin ang kamay niya. Anong nangyari? Bakit umiyak si Senyora Eliza? Bakit nagkaroon ng ganong ekspresyon si Don Mateo? At bakit alam ng kamay niya ang piyesa na iyon? Sobrang sakit ng dibdib niya, isang kalungkutan na hindi niya alam ang dahilan ang dumating. Huminto ang kotse sa traffic light. Tiningnan ni Daniel si Sofia sa rearview mirror. Nakatingin din siya sa labas ng bintana. Nagpatuloy ang katahimikan. May 30 minuto pa bago sila dumating sa exhibit hall. Tahimik pa rin ang loob ng kotse. Sinubukan niyang mag-focus lang sa pagmamaneho, ngunit nagugulo ang isip niya. Ang pakiramdam ng teklado na nananatili sa dulo ng mga daliri niya ay hindi nawawala. Nang magbago sa pula ang traffic light, huminto ang kotse. Noon, narinig niya ang boses ni Sofia mula sa likuran. Ginoo, tiningnan niya si Sofia sa rearview mirror. Opo, ang pagtugtog ninyo ng piano kanina. Hindi natapos ni Sofia ang sinasabi niya. Nag-alinlangan muna siya at muling nagsalita. Parang nakita ko na sa panaginip. Huminto ang kamay ni Daniel sa manibela. Sa panaginip po? Opo. Simula pa noong bata ako, paulit-ulit kong pinapanaginipan. May nakaupo sa harap ng piano. Ang likod lang niya ang nakikita ko. Tuwing lalapitan ko siya, nagigising ako. Pero, nang makita ko kayong nakaupo sa harap ng piano ngayon, huminga siya ng malalim. Iyon ang panaginip. Nagsalita si Daniel ng mahina. Ako rin po. Talaga po? Opo, may nakaupo sa harap ng piano, pero tuwing lalapitan ko, nagigising ako. Hindi ko makita ang mukha. Lumakas ang hininga ni Sofia. Pareho tayo. Sandaling hindi nagsalita ang dalawa. Kakaibang bigat ang hangin sa loob ng kotse. Ginoo, muling nagsalita si Sofia. Hindi ba tayo kakaiba? Kakaiba po? Pareho tayong nananaginip at pareho ang gusto natin. Ang panginginig ay nadagdag sa boses ni Sofia. Maulan na araw, gray, sandalwood, Amerikano, pati ang ritmo na pinipitik ng daliri pareho. Sa simula, akala ko, pagkakataon lang, pero sobrang dami na. Ganoon din ang iniisip ni Daniel. Naramdaman ko rin po. Kakaibang komportable ako kapag kasama ko kayo, senyorita. Ako rin po, parang matagal na tayong magkakilala. Nagkatinginan sila. Ang katahimikan ay umagos sa loob ng kotse. Tumingin si Sofia sa labas ng bintana at dahan-dahan siyang nagsalita. Ginoo, may pamilya po ba kayo? Lumaki po ako sa lola ko. Ang mga magulang niyo po? Hindi ko po alam. Kinuha raw ako ni lola sa orphanage. Narinig ang hininga ni Sofia. Ilang taon po kayo noon? Hindi ko po alam. Sabi ni lola, mga 6 na taon daw po ako. Nanginig ang kamay ni Sofia. 6 na taon. Kinuha niya ang isang bagay mula sa bag niya, ang wallet. Kinuha niya ang isang lumang larawan sa loob ng wallet. Matagal niyang tiningnan ang larawan at mahinang nag-isa. 6 na taon din po ang kuya ko. Hindi sumagot si Daniel. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hinawakan ni Sofia ang larawan sa dibdib niya. Ginoo, opo, kailan po ang birthday ninyo? Hindi ko po maalala, pero sabi ni Lola, Marso 15 daw po. Namutla ang mukha ni Sofia. Kinagat niya ang labi. Nagsimulang mamuo ang luha sa mata niya. Marso 15 din po ako. Walang masabi si Daniel. Tumingin si Sofia sa labas ng bintana. Tila pinipigilan niya ang luha. Mahaba ang katahimikan. Ito na po ba ang exhibit hall? Nanginginig ang boses ni Sofia. Opo. Pinaandar ulit ni Daniel ang kotse. Dahan-dahan itong umandar. Patuloy na tinitingnan ni Sofia ang larawan sa likuran. Tumulo ang isang patak ng luha mula sa mata niya. Nakita iyon ni Daniel sa rearview mirror. Ngunit walang sinabi. Pareho silang tahimik. Ngunit alam ni Sofia, hindi ito lahat pagkakataon. Samantala, nakatayo si Don Mateo sa bintana ng ikalawang palapag at narinig ang tunog ng pag-alis ng kotse. Umalis ang kotse na may lulan ni na Sofia at Daniel sa tarangkahan. Dahan-dahan siyang umikot. Tumingin siya sa ibaba. Naroon ang piano sa sala. Mahigpit na sarado ang keyboard cover,
Ngunit tila may bahid pa rin ng kamay ng isang tao sa ibabaw nito. Naglakad si Don Mateo sa pasilyo ng ikalawang palapag at huminto sa harap ng isang kuwarto. Mahigpit na sarado ang pinto. May alikabok sa doorknob, patunay na matagal na itong hindi binubuksan. Kinuha ni Don Mateo ang nanginginig na kamay niya sa doorknob. Creak! Dahan-dahang bumukas ang pinto. Madilim ang loob ng kwarto. Sarado ng mahigpit ang mga kurtina. Nang buksan ni Don Mateo ang ilaw, lumabas ang isang espasyo kung saan huminto ang oras. Maliit na mesa, bookshelf, kama lahat ay tulad pa rin ng dati. Tulad pa rin ng araw na iyon, 24 taon na ang nakalipas. Dahan-dahang lumakad si Don Mateo sa loob ng kwarto. Maingat upang walang marinig na yabag. Mayroong picture book sa ibabaw ng mesa. Bukas ang mga pahina. Ang libro na hindi natapos basahin ng anak niya noong umagang iyon. Inabot ni Don Mateo ang kamay niya, ngunit huminto. Parang masisira kung hahawakan. Noon, may narinig siyang mahinang tunog mula sa likuran. Mahal, nakatayo si Senyora Eliza sa pinto. Basang-basa ang mukha niya ng luha. Nandito ka rin. Tumango si Don Mateo. Walang lumabas na salita. Pumasok si Senyora Eliza sa kwarto. Umupo siya sa isang maliit na upuan sa tabi ng kama. Hinaplos ng kamay niya ang kumot. Parang naaamoy ko pa rin ang anak ko. Nanginginig ang boses niya. Lumakad si Don Mateo sa bintana. Inalis niya ang kurtina. Bumaha ang sikat ng araw. Sa isang tabi ng kwarto, mayroong maliit na toy piano. Isang pambata na piano na may pula at asul na mga teklado. Lumuhod si Don Mateo sa harap nito. Gaano kamahal ng anak natin ang piano na ito? Nanginginig ang boses niya. Araw-araw, paggising niya, ito ang unang tinutugtog niya. Mahina pero masigasig siyang tumugtog. Tumayo si Senyora Eliza at lumapit sa asawa. Lumuhod din siya sa harap ng toy piano. Ako ang nagturo sa kaniya. Hinaplos ni Senyora Eliza ang mga teklado gamit ang nanginginig na kamay. Ang nocturne. Inayos ko sa madaling bersyon at itinuro sa kaniya. Sobrang nagustuhan niya. Tumulo ang luha mula sa mata niya. Araw-araw siyang tumutugtog. Tuwing umaga, palihim siyang nagigising habang natutulog si Sofia at lumalapit sa akin para magpaturo ng piano. Ang mga mata ni Don Mateo ay napuno ng luha. Noong araw na iyon din, nagsalita siya ng nanginginig ang boses. Tumugtog siya noong umagang iyon bago kami magpunta sa amusement park. Sabi niya, "Papa, pakinggan mo ako." Hindi niya natapos ang sinasabi niya. Birthday ni na Daniel at Sofia noon. 6 na taong gulang, humikbi si Senyora Eliza. Noong araw na ipinagdiwang namin ang birthday nila at pumunta kami sa amusement park, kinuha ni Senyora Eliza ang toy piano. Magaan lang iyon, ginawa lang sa plastic. Ngunit mas mabigat iyon kaysa anumang bagay sa mundo para sa kaniya. Nagkamali kami. Humikbi si Senyora Eliza. Isang sandali lang iyon. Isang sandali lang na nawala ang atensyon namin. Kasalanan ko, sabi ni Don Mateo. Hindi. Dapat mas binantayan ko sila. Nagkatinginan silang dalawa. Sa loob ng 24 taon, pareho nilang sinisisi ang sarili. Hinawakan ni Senyora Eliza ang toy piano sa dibdib niya. Hinanap ko pa rin siya sa panaginip. Naiiyak niyang sabi, "Gabi-gabi, lumalabas ang anak ko sa panaginip. Abot kamay lang pero palaging lumalayo. Hindi ko siya maabot." Niyakap ni Don Mateo ang asawa. Matagal silang umiyak. Ang paghikbilang nila ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Pagkatapos ng matagal na panahon, mahinang nagsalita si Senyora Eliza. "Mahal, oo, ang taong iyon kanina, ang driver. Ang piyesa na tinugtog niya ay ang piyesa na huling tinugtog ng anak natin. Alam ko." Nanginginig ang boses ni Don Mateo. Parehong-pareho. Maging ang touch, tempo, at ang galaw ng kamay. Tiningnan ni Senyora Eliza ang asawa. "Nakita mo rin, hindi ba? Ang paraan ng paghawak niya sa teklado gamit ang kaliwang kamay pareho ng anak natin. Kahit bata pa siya, nagkakabit ang mukha niya." Hindi sumagot si Don Mateo. Hindi siya makasagot. Paano kung nanginginig ang boses ni Senyora Eliza? Paano kung posible? Tiningnan ni Don Mateo ang mga mata ng asawa. Ang mga mata niya ay mayroong pag-asa at takot. Hindi ko alam. Nagpakatotoo si Don Mateo. Pero hindi ko maiwasang isipin iyon. Muling tiningnan ni Senyora Eliza ang toy piano.
Ang maliliit na teklado ay kumikinang sa sikat ng araw. Paano kung bulong niya? Paano kung totoo nga? Masyadong malaking pag-asa. Isang pag-asa na hindi niya mapangarap. Ibinaba ni Senyora Eliza ang toy piano sa lugar nito. Maingat na para bang inihiga ang isang sanggol. Umalis sila sa kwarto. Bago isara ang pinto, muling tiningnan ni Don Mateo ang loob ng kwarto. Maliit na mesa, mga laruan, at ang piano lahat ay naghihintay sa pagbalik ng may-ari. Dahan-dahang isinara ni Don Mateo ang pinto. Tumayo ang dalawa sa pasilyo nang matagal nang walang salita. Sa parehong oras, dumating si Daniel at Sofia sa exhibit hall. Huminto si Daniel sa kotse at dahan-dahang bumaba si Sofia. Aabutin po ako ng 3 oras. Iba ang boses ni Sofia kaysa karaniwan, walang lakas. Opo. Maghihintay po ako sa labas. Tumango si Sofia at pumasok sa gallery. Bumaba si Daniel sa kotse at umupo sa isang bench malapit. Nanginginig pa rin ang kamay niya. Ang pakiramdam ng pagpindot sa teklado ay nananatili sa dulo ng mga daliri niya. Bakit alam ng kamay niya ang piyesa na iyon? Bakit siya umiyak sa sandaling umupo siya sa harap ng piano? Tumingala si Daniel sa langit. Dahan-dahang dumadaloy ang mga ulap. Sa likod ng glass window ng gallery, nakita niya si Sofia. Nakikipag-usap siya sa exhibit planner. Inaayos ang lokasyon ng painting, tinitingnan ang ilaw at nilalagyan ng mga panel ng description. Professional siya, ngunit alam ni Daniel. Paminsan-minsan, nanginginig ang kamay niya. Tuwing tumitingin siya sa labas ng bintana, nag-aalangan ang mga mata niya. Dahan-dahang lumipas ang oras. Hindi rin mapakali si Daniel. Tumayo siya at naglakad sa paligid ng gallery. Lumakad ng walang iniisip at bumalik sa bench. Nagsimulang lumubog ang araw. Bandang 6:00 ng hapon, bumukas ang pinto ng gallery. Lumabas si Sofia. Mas namutla ang mukha niya. Pula ang paligid ng mata niya. Salamat po sa pagod ninyo. Binuksan ni Daniel ang pinto ng kotse. Walang sinabing salamat si Sofia at umupo sa likuran. Umalis ang kotse. Walang nagsalita. Hindi rin binuksan ang radyo. Ang tunog lang ng makina ang tahimik na umalingaw-ngaw. 40 minuto ang biyahe pabalik sa mansyon. Mahaba ang katahimikan. Nang huminto ang kotse sa traffic light, mahinang nagsalita si Sofia. Ginoo, opo, maraming salamat po sa pagod ninyo ngayon. Wala po iyon, gusto ko sanang. Huminto si Sofia. Kung may malaman po ako, kukontakin ko po kayo. Tumango si Daniel. Hindi na siya nagtanong pa. Dumating sila sa mansyon. May ilaw sa entrance. Pumasok na po kayo, sabi ni Daniel. Bumaba si Sofia sa kotse. Naglakad siya ng ilang hakbang at lumingon. Kayo rin po, mag-ingat po kayo pa uwi. Opo, kita po tayo bukas. Tumango si Sofia at pumasok sa entrance. Sumara ang pinto. Matagal na nakaupo si Daniel doon. At inikot niya ang kotse. Nagtungo sa sarili niyang bahay. Pagdating niya sa bahay bandang 7:00 ng gabi, isang maliit na villa sa ikalawang palapag. Binuksan ni Daniel ang pinto. Daniel, nandyan ka na ba? Narinig ang boses ng lola niya mula sa kwarto. Opo, lola, nandito na po ako. Sumagot si Daniel habang naghuhubad ng sapatos. Nanginginig ang boses niya. Kumain ka na ba ng hapunan? May ulam sa ref. Opo, lola. Sige, alam ko na. Sumara ang pinto ng lola niya. Lumakad si Daniel sa sala at umupo sa sofa. Nawalan ng lakas ang buong katawan niya. Napakahaba ng araw na iyon. Ang pagtugtog ng piano, ang pagkagulat ng pamilya, ang pag-uusap nila ni Sofia, ang birthday lahat ay parang panaginip. Pumikit si Daniel at muling naalala ang eksena. Ang kamay niya na gumagalaw sa mga teklado, ang himig na kusalang umagos, at ang luha ni Senyora Eliza. Bakit? Bulong ni Daniel. Bakit alam ng kamay ko ang piyesa na iyon? Walang sagot. Noon, bumukas ang pinto ng lola niya. Lumabas ang lola niya. Isang babaeng 70 taong gulang na nakayuko. Daniel, anong problema? Lumapit ang lola niya na may nag-aalalang mukha. Bakit ganyan ang mukha mo? May nangyari ba sa trabaho? Tumingala si Daniel. Nakita niya ang kulubot na mukha ng lola niya. Ang mukha na palaging nag-aalala sa kaniya. Wala po, lola. Ayos lang po. Ayos lang? Mukhang umiiyak ka. Umupo ang lola niya sa tabi ni Daniel. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Kinagat ni Daniel ang labi niya.
Saan siya magsisimula? Lola. Opo. Alam niyo po ba kung saan ako nanggaling? Sandaling tumigas ang ekspresyon ng lola niya. Bakit mo biglang tinatanong iyan? Nagtataka lang po ako. Nagbuntong hininga ang lola niya. Sinabi ko sa iyo na kinuha kita sa orphanage. 6 na taon ka noon. Paano po bago noon? Ang mga magulang ko po. Hindi ko alam. Hindi rin mahanap ng pulis. Pangalan mo lang ang naaalala mo. Lola, paano niyo po nadesisyunan ang birthday ko? Tanong ni Daniel. Sinabi sa akin na Marso 15, iyon ang araw na nawala ka sa mga magulang mo at nagpunta ka sa orphanage. Kaya, ginawa ko iyang birthday mo. Iyon ang naging birthday ko mula noon. Hinawakan ng lola niya ang kamay ni Daniel. Bakit mo tinatanong ang mga bagay na ito? May nangyari ba? Hindi sumagot si Daniel. Paano niya sasabihin sa lola niya ang nangyari ngayon? Wala po. Bigla lang po akong nagtaka. Matagal siyang tiningnan ng lola niya. May tinatago ka, Daniel. Akala mo ba hindi ko alam? Ilang taon kitang pinalaki. Hinaplos ng lola niya ang balikat ni Daniel. Sabihin mo sa akin kung may problema. Huwag mong kimkimin. Tumango si Daniel. Tumayo ang lola niya. Matulog ka ng maaga. May trabaho ka pa bukas. Opo, lola. Pumasok ang lola niya sa kwarto at naiwan si Daniel na mag-isa. Sa maliit na kabinet sa sala, may larawan. Isang larawan ni Daniel noong bata pa at ng lola niya. Tumayo si Daniel at kinuha ang larawan. Nakangiti siya sa larawan. Mahigpit na hawak ang kamay ng lola niya. Lola, bulong ni Daniel nang nanginginig ang boses. Kung makakita ako ng ibang pamilya, hindi niya natapos ang sinasabi niya. Umiyak siya. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Kalungkutan ba? Takot? O pangungulila? Hindi niya alam, basta hindi tumigil ang luha niya. Pagkatapos ng matagal na pag-iyak, ibinaba ulit ni Daniel ang larawan. Tiningnan niya ang labas ng bintana. Malalim na ang gabi. Pumasok si Daniel sa kwarto niya at humiga sa kama. Ngunit hindi siya makatulog. Tinitingnan niya ang kisame at inaalala ang mga nangyari ngayon. Ang mga teklado ng piano, ang himig na umagos, ang pag-uusap nila ni Sofia, ang birthday lahat ay tila nagkakatugma. Ngunit, hindi siya sigurado. Masyado kasing malaki ang posibilidad. Nang gabing iyon, nakaupo si Sofia sa sofa sa sala ng mansyon. Ang mga magulang niya ay nakaupo sa harap niya. Parehong nag-aalala ang tingin ni na Don Mateo at Senyora Elisa sa anak. Ayos ba ang paghahanda sa exhibit? Tanong ni Don Mateo. Opo, ayos po. Nanginginig ang boses ni Sofia. Hinawakan ni Senyora Eliza ang kamay ng anak. Anong problema? Hindi maganda ang mukha mo. Kinagat ni Sofia ang labi niya. Dapat ba niyang sabihin? Sa sandaling sabihin niya ito, magbabago ang lahat. Ngunit hindi niya pwedeng hindi sabihin. Nanginginig ang boses ni Sofia. May sasabihin po ako. Tiningnan siya ng dalawa. Huminga ng malalim si Sofia. Si Ginoong Daniel. Tumulo ang luha mula sa mata niya. Maaaring siya po ang kuya ko. Tahimik ang sala. Hindi makagalaw sina Don Mateo at Senyora Elisa. Namutla ang mukha ni Don Mateo. Anong sinasabi mo? Nanginginig ang boses niya. Kinuha ni Sofia ang wallet mula sa bag niya. Kinuha niya ang isang lumang larawan. Ito po, palagi kong dala. Ibinigay niya ang larawan sa mga magulang niya. Isang batang lalaki na nakaupo sa harap ng piano at isang batang babae na nakatayo sa tabi niya. Ang kambal noong bata pa. Kinuha ni Senyora Eliza ang larawan. Nanginginig ng husto ang kamay niya. Si Daniel. Bulong ni Senyora Eliza habang hinahaplos ang batang lalaki sa larawan. Ang Daniel namin. Ang kambal sa larawan ay hindi magkamukha kahit fraternal twins sila. Ang anak na babae ay kamukha ng ina at ang anak na lalaki ay kamukha ng ama. Nakita ko po ang larawan na ito sa kotse ngayon. Nagpatuloy si Sofia. Tinanong ko po si Ginoong Daniel kung may pamilya siya. Nanginginig ang boses niya. Lumaki raw po siya sa lola niya. Kinuha raw siya sa orphanage. Tumulo ang luha mula sa mata ni Senyora Eliza. 6 na taon at ang birthday niya. Humikbi si Sofia. Marso 15 daw po. Ang araw na itinakda ng nagpalaki sa kaniya. Pagkakataon lang po ba ito? Mahigpit na hinawakan ni Don Mateo ang likod ng sofa. Ang kamay niya ay maputla dahil sa higpit. Hindi lang iyon. Nagpatuloy si Sofia. Sobrang dami naming pagkakapareho. Gusto namin ang maulan na araw. Gusto ang gray. Gusto ang sandalwood.
Ibinilang niya ang mga daliri niya. Amerikano lang ang iniinom, pati ang ritmo na pinipitik ng daliri pareho. Pati ang panaginip pareho. Panaginip? Tanong ni Senyora Eliza. Opo, may nakaupo sa harap ng piano, pero nagigising ako kapag lalapitan ko. Nagpanaginip din daw po siya ng ganoon simula pa noong bata siya. Nanginginig ang labi ni Senyora Eliza. At mas nanginginig ang boses ni Sofia, ang paboritong piyesa ni Kuya Nocturne No. 20 ni Chopin. Tinugtog ni Ginoong Daniel iyon ngayon, hindi ba? Humikbi siya. Hindi raw siya natuto kailanman, pero kusa lang gumalaw ang kamay niya. Ang anyo niya, iyon ang nakita ko sa panaginip. Niyakap ni Senyora Eliza ang larawan sa dibdib niya. Dumaloy ang luha. Tumayo si Don Mateo at naglakad papunta sa bintana. Nakatalikod siya at matagal na nakatayo. Bahagyang nanginginig ang balikat niya. Masyadong marami, sabi ni Sofia. Masyadong marami para tawagin lang na pagkakataon. Mahaba ang katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Don Mateo. Ang mga mata niya ay namumula. Kailangan nating kumpirmahin. Nagsalita si Don Mateo ng mababa ngunit determinado. Para maging sigurado. Tumingala si Senyora Eliza. Paano? May paraan. Sabi ni Don Mateo. DNA test. Iyon ang makakapagbigay sa atin ng kasiguruhan. Nagpalit-palit ang tingin ni Sofia sa mga magulang niya. Kuya ko po ba talaga? Walang makasagot. Ngunit pareho ang iniisip ng tatlo. Isang himala ba ang nangyari pagkatapos ng 22 taon? Kinabukasan ng umaga, maagang gumising si Don Mateo bago pa sumikat ang araw. Nagtungo siya sa library at umupo sa harap ng mesa. Ang impormasyon na hinanap niya sa internet kagabi ay nasa isip niya. DNA test, laway, buhok, used cup, lahat ay posible. Nagkuyom ng kamao si Don Mateo. Nanginginig ang kamay niya. Dapat ba niya itong gawin? Nang walang alam si Daniel, ngunit hindi niya kakayaning hindi kumpirmahin. 9:00 ng umaga, dumating si Daniel sa mansyon. Magandang umaga po, Don Mateo. Sige, Hilario. Sa umaga, sa headquarters tayo at sa hapon, sa exhibit hall ni Sofia. Opo, walang nagbago. Parehong kumilos sina Don Mateo at Daniel. Ngunit ang puso ni Don Mateo ay mabilis na tumibok. Bago tayo umalis, uminom ka muna ng tubig. Sabi ni Don Mateo. Ayos lang po. Hindi, uminom ka. Manang Iska, tubig. Dinala ni Manang Iska ang tubig. Kinuha iyon ni Daniel at uminom, nagpasalamat. Tiningnan iyon ni Don Mateo. Ibinaba ni Daniel ang cup sa mesa at nagtungo sa entrance. Ihahanda ko lang po ang kotse. Umalis si Daniel at tiningnan ni Don Mateo ang cup. Nanginginig ang kamay niya. Bumababa si Senyora Eliza sa hagdan. Nagkatinginan sila ng asawa. Mahal, kailangan nating gawin, mahinang sabi ni Don Mateo. Tumango si Senyora Eliza. Nag-alala rin siya buong gabi. Maingat na kinuha ni Don Mateo ang cup. Inilagay niya sa isang plastic bag. Dadala ko ito sa clinic. Mag-ingat ka. Nanginginig ang boses nilang dalawa. Noong hapong iyon, dumaan si Don Mateo sa clinic. Hinatid niya si Daniel sa opisina at nag-taxi ng mag-isa. Gusto ko pong magpa-test. Opo, Don Mateo, handa na po. Ibinigay ni Don Mateo ang plastic bag. Kailangan din namin ng sample para makumpara. Sabi ng staff. Kinolekta ni Don Mateo ang laway niya gamit ang swab. Lalabas ang resulta pagkatapos ng 1 linggo. Sige, umalis si Don Mateo sa clinic. Sobrang liwanag ng sikat ng araw, ngunit wala siyang makita. Noong gabing iyon, nagtipon ang pamilya sa sala ng mansyon. Kuya ko po ba talaga? Mahinang tanong ni Sofia. Hindi ko alam, sagot ni Don Mateo. Pero malalaman din natin. Tumingin si Senyora Eliza sa labas ng bintana, pula ang paligid ng mata niya. Kung totoo nga, nanginginig ang boses niya. Paano namin sasabihin? Pagkatapos ng 24 taon, hindi niya natapos ang sinasabi niya. Hinawakan ni Don Mateo ang kamay ng asawa. Maghintay muna tayo. Ang sumunod na 1 linggo ay ang pinakamahabang oras. Nagtrabaho si Daniel tulad ng dati. Sinusundo si Don Mateo, hinahatid si Sofia, at gumagalaw ng normal. Ngunit hindi siya komportable. Kaya pilit siyang nag-focus lang sa trabaho. Madalas na tiningnan ni Don Mateo si Daniel sa rearview mirror sa loob ng kotse. Ang likod niya habang nagmamaneho. Ang ugali niyang pumitik ng daliri sa tuhod kapag humihinto sa traffic light.
Si Senyora Eliza ay lumabas sa entrance tuwing darating si Daniel sa mansyon. Hindi niya ginagawa yun dati. Kumusta po, Senyora? Opo. Salamat sa pagod mo. Kahit maikli lang ang usapan, sinubukan ni Senyora Eliza na tandaan ang boses, mukha at lakad niya. Mas madalas na nakipag-usap si Sofia kay Daniel. Ginoo, gusto niyo po bang magkape? Amerikano, hindi ba? Salamat po. Tiningnan ni Sofia si Daniel habang umiinom ng kape. Ang paraan niya ng paghawak sa cup at ang bilis ng pag-inom pareho nila. Gabi-gabi, tiningnan ni Sofia ang lumang larawan. Ang kuya niya sa harap ng piano. Paminsan-minsan, nakakaramdam si Daniel ng kakaiba. Tila nagbago ng kaunti ang pakikitungo ng pamilya Velasco sa kaniya. Mas maingat at mas mainit. Bakit? Ngunit hindi siya nagtanong. Nagtrabaho lang siya ng tahimik. Sa gabi ng ikatlong araw, nagpunta si Senyora Eliza sa kuwarto ng anak niya. Umupo siya sa harap ng toy piano. Daniel, bulong niya. Ikaw ba talaga ang bumalik? Pinindot niya ang maliit na teklado. Ting, tumulo ang luha. Ikalimang araw, si Don Mateo ay tumitingin sa mga document sa opisina at ibinaba ang pen. Hindi siya makapag-focus. Tiningnan niya ang labas ng bintana. Naghihintay si Daniel sa tabi ng kotse. Nakita niya ang gilid ng mukha niya na tinatamaan ng sikat ng araw. Ganoon kaya kalaki ang anak ko? Naisip niya. Pumikit si Don Mateo. Ika-6 na araw, si Sofia ay nagpipinta sa studio niya. Kinuha niya ang brush at huminto. May piano na iginuhit sa canvas. At ang likod ng isang taong nakaupo sa harap nito. Sino ang iginuguhit niya? Ang kuya ba niya o si Daniel? Sa umaga ng ika-7 araw, isang malaking envelope ang dumating sa mailbox. May logo ng clinic. Kinuha ni Don Mateo ang envelope. Nanginginig ang kamay niya. Mahal. Tinawag niya ang asawa. Tumakbo si Senyora Eliza pababa sa hagdan. Dumating na? Oo. Nagpunta silang dalawa sa sala. Lumabas din si Sofia sa kwarto. Papa, buksan mo na. Umupo silang tatlo sa sofa. Pinunit ni Don Mateo ang envelope. Muntik nang mapunit ang papel dahil sobrang nanginginig ang kamay niya. Kinuha niya ang document. Maraming numero at termino ang nakasulat. At ang huling linya, chances of paternity, 99.99%. 99.99. Huminto ang kamay ni Don Mateo. Tinakpan ni Senyora Eliza ang bibig niya. Tiningnan ni Sofia ang document sa balikat ng ama. 99.99. Nanginginig ang boses ni Don Mateo habang binabasa. Match. Tahimik ang sala. Nagsimulang humikbi si Senyora Eliza. Totoo, naiiyak niyang sabi. Bumalik ang anak namin. Mahigpit na kinuyom ni Don Mateo ang document. Tumulo ang luha sa pisngi niya. 24 taon. 24 taon silang naghintay. Tumayo si Sofia at nagpunta sa bintana. Nakita niya ang kotse sa labas. Nagpupuna si Daniel ng kotse. Kuya, bulong niya. Kinuha ni Don Mateo ang telepono. Ginoong Daniel Hilario, pumasok ka sa loob. Nanginginig ang boses niya. Kailangan na niyang sabihin. Tumunog ang doorbell. Pumasok si Daniel sa loob. Pinatawag po ba ninyo ako? Ang boses niya ay tulad ng dati. Nakaupo ang pamilya sa sala. Nakaramdam si Daniel ng kakaiba. Iba ang hangin. Pula ang mga mata ni Senyora Eliza. Mukhang umiyak. Nanginginig ang kamay ni Don Mateo. Umiiyak si Sofia habang tinitingnan si Daniel. Anong problema po? Maingat na nagtanong si Daniel. Tumayo si Don Mateo. May hawak siyang document sa kamay. Tumayo siya sa harap ni Daniel. May luha sa mga mata niya. Ikaw, nanginginig ang boses ni Don Mateo. Ikaw ang anak namin. Pakiramdam ni Daniel, huminto ang hininga niya. Po, nagpa-DNA test kami. Ibinigay ni Don Mateo ang document. 99.99% match. Ikaw ang anak namin. Kinuha ni Daniel ang document. Nanginginig ang kamay niya. Hindi niya makita ng maayos ang mga salita. Ano pong ibig sabihin nito? Ang anak namin na nawala. 24 taon na ang nakalipas. Tumayo si Senyora Eliza at lumapit. Daniel, ang Daniel namin. Ang boses niya ay basag dahil sa iyak. Nawala siya sa amusement park. 6 na taong gulang. Isang sandali lang na nawala ang atensyon namin. Lumuhod si Senyora Eliza. Sa harap ni Daniel, pasensya na. Patawarin mo ako. Hinawakan niya ang kamay ni Daniel. Pasensya na anak. Hindi ka na protektahan ni Mama.
Walang masabi si Daniel. Blanco ang isip niya. Siya ang tunay na anak ng mga taong ito. Hinanap ka namin, sabi ni Don Mateo. Police, private investigator, lahat ginamit namin. Hinanap ka namin sa buong bansa, ngunit hindi ka namin mahanap. Nanginginig ang boses niya. Pangalan mo lang ang naaalala mo, hindi ba? Daniel, iyan ang pangalan mo, Lorenzo Velasco. Ang pangalan na ibinigay namin. Tumulo ang luha mula sa mata ni Daniel. Lorenzo, iyan ang tunay niyang pangalan. Kahit isang araw, nagkuyom ng kamao si Don Mateo. Kahit isang araw, hindi ka namin nakalimutan. Tuwing birthday mo, gabi-gabi, iniisip ka namin. Inilagay niya ang kamay niya sa balikat ni Daniel. Umasa kami na ayos ka lang. Nagdasal kami na may mag-aalaga sa iyo. Tumingala si Daniel. Tiningnan niya ang mukha ni Don Mateo. Nakilala niyo po ba ako? Hindi. Umiling si Don Mateo. Hindi ako sigurado. 24 taon na ang lumipas. Akala ko pagkakataon lang ang parehong pangalan. Anko, ama sa mana, Mikom. Hinaplos ni Senyora Eliza ang mukha ni Daniel. Sobrang laki mo na, naiiyak niyang sabi. Dapat inalagaan ka ni Mama. Dapat kasama mo ako sa lahat ng oras. Nanginginig ang boses ni Daniel. Masaya po ako. Sobrang ganda po ng pagpapalaki sa akin ni Lola. Tumango si Senyora Eliza. Nagpapasalamat ako sa kaniya. Ginawa niya ang trabaho ko. Lumapit si Sofia. Kuya. Hinawakan niya ang kamay ni Daniel. Totoong kuya ka. Tama ang naramdaman ko. Tiningnan ni Daniel si Sofia. Kaya pala, pareho tayo. Oo. Umiyak si Sofia at ngumiti. Kambal tayo. Fraternal twins. Kambal. Bulong ni Daniel. Kaya pala, komportable siya kapag kasama si Sofia. Pareho silang nananaginip, pareho ang gusto, at pareho ang ritmo. Ang piano? Tanong ni Daniel. Bakit alam ng kamay ko ang piyesa na iyon? Pinunasan ni Senyora Eliza ang luha. Ako ang nagturo sa iyo. Mula pa noong 3 taong gulang ka, sobrang gusto mo ang piano. Pati ang Nocturne ni Chopin? Oo, iyon ang paborito mong piyesa. Araw-araw mo itong tinutugtog. Palihim kang nagigising habang natutulog si Sofia. Pumikit si Daniel. May malabong alaala na sumisilip. Mga teklado ng piano. May nakangiti sa tabi niya. Mainit na paghawak. Mama. Lumabas ang salita sa bibig ni Daniel. Sa unang pagkakataon, niyakap ni Senyora Eliza si Daniel. Oo, si mama mo, ang mama mo. Matagal silang umiyak. Umiyak din sina Don Mateo at Sofia. Danta 4 taon. Napakahabang oras. Napakasakit na oras. Ngunit ngayon, natapos na. Nagtipon ulit ang pamilya. Ang nawawalang piraso ay bumalik sa lugar. Sa isang tabi ng sala, naroon ang piano. Tahimik na kumikinang sa sikat ng araw. Pinunasan ni Don Mateo ang luha at hinaplos ang balikat ni Daniel. Maligayang pagbabalik, anak. Tumango si Daniel. Hindi tumigil ang luha niya. Ngunit ang luha na ito ay hindi kalungkutan. Kasiyahan iyon at ginhawa. Nalaman niya kung sino siya. Nalaman niya kung saan siya nanggaling. Nalaman niya na may pamilya na nagmamahal sa kaniya. Si Daniel Hilario, o mas tamang tawagin, si Lorenzo Velasco, ay bumalik sa bahay. Pagkatapos ng 24 taon, kinabukasan ng hapon, huminto ang kotse ni Don Mateo sa isang tahimik na lugar, isang lumang villa sa ikalawang palapag. Bumaba si Don Mateo, Senyora Eliza, Daniel at Sofia sa kotse. Ito ang lugar. Tiningnan ni Don Mateo ang gusali. Dito po ako lumaki. Tahimik na sabi ni Daniel. Umakyat sila sa hagdan. Pinindot ni Daniel ang doorbell. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Daniel, bakit hindi ka nag-contact kahapon? Nag-alala ako. Oh, may bisita ka. Nakatayo si Lola Ensing, lola ni Daniel, ang orihinal na Jung Unshim sa harap ng pinto. Isang matandang 70 taong gulang na babae, medyo nakayuko, ngunit matalas ang mga mata. Lola, hinawakan ni Daniel ang kamay ng lola niya. May sasabihin po ako. Sige, pasok. Pasok din kayo, mga bisita. Maliit ang sala. 2 sofa at isang maliit na mesa lang ang naroon. Ngunit malinis. Nagdala ng tubig ang lola niya. Daniel, anong problema? Naunang nagsalita si Don Mateo. Ako po si Mateo Velasco. Yumuko siya ng malalim. Nagpunta po kami para magpasalamat sa inyo, Lola. Nagtataka ang tingin ng lola niya kay Daniel.
Daniel, anong? Lola, umupo si Daniel sa tabi ng lola niya. Nahanap ko na po ang mga tunay kong magulang. Huminto ang kamay ng lola niya. Ano? Nagpa-DNA test po kami. Sigurado na po, ako po ang anak nila. Mahigpit na hinawakan ni Daniel ang kamay ng lola niya. Ang anak nila na nawala 24 taon na ang nakalipas. Dahan-dahang tiningnan ng lola niya ang mag-asawang Velasco. Tumulo ang luha ni Senyora Eliza at yumuko. Salamat po. Nanginginig ang boses ni Senyora Eliza. Salamat po sa pagpapalaki sa anak ko sa anak namin. Sandaling hindi nagsalita ang lola niya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Ganoon pala. Tiningnan niya si Daniel. Kaya pala kakaiba ka nitong mga nakaraang araw. Lola, ayos lang po. Alam ko na po ang lahat. Hinaplos ng lola niya ang kamay ni Daniel. Lumuhod si Don Mateo sa harap ng lola niya. Lola, nanginginig ang boses niya. Kung hindi po dahil sa inyo, tuluyan na naming mawawala ang anak namin. Hindi, tumayo po kayo. Nagulat ang lola niya at tinulungan si Don Mateo na tumayo. Kinuha ko lang siya sa orphanage. Nag-iisa siya. Walang naghahanap sa kanya. Namuo ang luha sa mata ng lola niya. Pangalan lang niya ang naaalala niya. Daniel lang ang sinabi niya, kaya iyon ang pangalan niya. Sinabi ng orphanage na Marso 15 ang araw na nawala siya sa mga magulang niya. Kaya iyon ang ginawa kong birthday niya. Umiyak si Senyora Eliza. Iyon ang tunay niyang birthday. Ang araw na nagpunta kami sa amusement park para ipagdiwang ang ika-6 na birthday niya. Nagulat ang lola niya at tiningnan si Senyora Eliza. Ganoon pala. Totoo nga. At tama ang pangalan niya. Sabi ni Don Mateo. Ang pangalan na ibinigay namin Lorenzo Velasco. Tumango ang lola niya. Ganoon pala. Lorenzo. Lumapit si Senyora Eliza sa lola niya. Sa susunod, maingat niyang sabi, gusto po naming alagaan kayo, lola. Pakiusap, pumayag po kayo. Hindi pwede. Itinaas ng lola niya ang kamay niya. Ayos lang ako. Siya ang nag-alaga sa akin hanggang ngayon sa kalungkutan ko. Nagkita na si Daniel sa pamilya niya, iyon ang mahalaga. Ngumiti ang lola niya. Lola, mahigpit na hinawakan ni Daniel ang kamay ng lola niya. Pamilya ko po kayo. Nahanap ko ang pamilya na nagbigay ng buhay sa akin, pero kayo po ang nagpalaki sa akin. Nanginginig ang boses niya. 2 pamilya po ang mayroon ako. Pamilya ko po kayo, lola. Tumulo ang luha mula sa mata ng lola niya. Daniel, sumama ka sa amin. Ngumiti si Daniel. Malaking bahay daw po. May kwarto rin po kayo, lola. Matagal na tiningnan ng lola niya si Daniel at dahan-dahan siyang tumango. Sige, hamasika amas. 1 linggo pagkatapos noon, nakaupo si Daniel sa harap ng piano sa sala ng mansyon. Ang pamilya ay nakatayo sa likuran niya. Don Mateo, Senyora Eliza, Sofia, at pati na rin si Lola Ensing. Kaya mo bang tugtugin? Maingat na tanong ni Senyora Eliza. Tumango si Daniel. Inilagay niya ang kamay niya sa mga teklado. Nanginginig, ngunit hindi siya natatakot ngayon. Pinindot niya ang unang tono. Pang. Isang malinaw na tunog ang kumalat sa sala. Nocturne ni Chopin. Ang mga daliri niya ay gumalaw sa mga teklado. Hindi siya nag-alinlangan ngayon. Umagos ang himig, maganda at kalmadong melody. Ang piano na 24 taon ng tahimik ay tumutugtog ulit. Pumikit si Senyora Eliza. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Niyakap ni Don Mateo ang balikat ng asawa. Ngumiti si Sofia habang tinitingnan ang likod ng kuya niya. Tahimik na nakinig ang lola niya sa tunog. Ang huling tono ay umalingaw-ngaw. Mahaba ang reverberation. Inalis ni Daniel ang kamay niya sa teklado. Ang galing mo. Inilagay ni Senyora Eliza ang kamay niya sa balikat ng anak. Ang galing mo, Daniel. Tiningnan ni Daniel ang piano. Ang piano na ito ay hindi na simbolo ng kalungkutan. Pag-asa na ito at paggaling. Mama, lumingon si Daniel. Tutugtugin ko po ito araw-araw. Ngumiti si Senyora Eliza at tumango. Oo, tugtugin mo araw-araw. Gusto kong makinig, anak. Bumaha ang sikat ng araw sa labas ng bintana. Isang mainit na araw ng tagsibol. Sa sala, sa halip na tunog ng piano, ang tawa ng pamilya ang narinig. Natapos ang mahabang taglamig, bumalik ang nawawalang tagsibol. Ang pamilya ay naging buo ulit. Ang piano, ang bahay, ang puso ng mga tao, lahat ay bumalik sa lugar.
si Lorenzo Velasco ay bumalik sa bahay at ngayon nakatira na siya sa tunay niyang tahanan kasama ang pamilya na nagmamahal sa kaniya. Kung ang kuwento ngayon ay nagbigay ng kaunting damdamin sa puso mo, pakiusap, pindutin ang subscribe at like para makabalik kami sa inyo na may mga kuwento na magbibigay ng kaligayahan sa inyong mga araw. At pakiusap, mag-iwan din ng mainit na salita para sa mga bida sa kwento sa komento. Palagi naming sinusuportahan ang inyong araw. Salamat po. This part ends the story, similar to the original closing remarks.